May, mahal na mahal kita. Hindi ko kakayanin na malayo ako sa'yo. Nabigla ako sa mga sinabi ko. Hindi ko akalain na masasabi ko yon sa kanya. Napansin ko nang ngumiti ito sa akin. Ano kayang ibig sabihin ng mga ngiti ni May? Inantay ko ang sasabihin niya. Sa mga oras na iyon ay handa na ako sa kung ano ang susunod na mangyayari. Jai, mahal din kita. Alam mo ba kaya wala akong sinasagot sa mga manliligaw ko? Kasi ikaw lang ang gusto ko. Inaantay ko nga na magsabi ka sa akin ng nararamdaman mo. Pero wala. Akala ko tuloy di mo ko gusto. Ang nakasimangot naman itong sabi sa akin. Kuya Alex, maging ako ay nagulat sa sinabi ni May. Ako lang pala inaantay niya noon, di sana noon pa ay nalaman ko na pareho pala kami ng nararamdaman. Sa sandaling iyon ay nais kong magtatalon sa tuwa dahil ang babaeng mahal ko ay mahal din ako. Pero nabigla na lamang ako nang halikin ako nito sa may labi. Yun ang unang beses na may nahalikan akong babae sa labi. Kumbaga Kuya Alex, siya ang first kiss at first love ko. Lumipas ang sandaling iyon, nagkausap naman kami ni May ng maayos at naiintindihan naman niya ang sitwasyon ko. Sabi pa niya ay mas mabuti na rin yon, at least pareho kaming dalawa na makakapag-focus sa pag-aaral namin. Sabi pa ni May na sa tamang panahon ay hindi na namin kailangan pa na magkalayo. Pero sa ngayon ay kailangan muna naming magtiis. Dumating na yung araw ng pag-alis ko. Iyak nun ng iyak si May. Yun din ang araw na nagtanong ako kay May kung maaari na pa maging kami. Umiiyak ka na naman. Tingnan mo nga nawawala yung ganda mo. Ang pang-aasar ko dito. Ayan ka na naman. Ang naiinis naman niyang tugon. Mag-iingat ka ron ha. Parati kang susulat sa akin. Basta, Jai, aantayin kita. Mamimiss kita ng sobra. Sabi niya at kasabay nito ang muli niyang pag-iyak. Niyakap ko siya at sinabing babalik ako anuman ang mangyari. May, pangako babalik ako. At sana sa pagbalik ko ay pwede na maging tayo. Pangako Jai, sa pagbabalik mo, magiging girlfriend mo na ako. Talaga? Bakit hindi na lang kasi maging tayo ngayon? Ang pagbibiro ko naman. Napag-usapan na natin, di ba? Na ayokong magkaroon ng boyfriend na nasa malayo. Malay ko baka magloko ka ron. Di masasaktan lang ako. Kaya mas okay na yung wala na munang tayo para kung may mahanap ka ron sa Maynila na masigit sa akin. Di na yun gaanong masakit pa kasi wala namang tayo. Paliwanag naman nito. Naintindihan ko naman siya Kuya Alex, kaya wala na rin akong nagawa kundi ang sundin ang gusto ni May. Sa bagay may punto siya. Pero pinangako ko kay May na siya lang ang magiging una at huling babae sa buhay ko. May, pangako ko sa'yo. Ikaw lang ang una at huling babaeng mamahalin ko. Talaga? Aasahan ko yan? Oo naman. Pangako yan. Sumpa ko man sa Diyos. Ako ba? Ako lang ba talaga? Ang tanong ko naman sa kanya. Ano ba sa palagay mo? Alam mo naman din na simulat sa Paul, ikaw lang din ang una at huling lalaking mamahalin ko. Ngumiti ito sabay hinalikan ako. Yun ang huling beses na makikita ko si May. Kailangan ko pang magtiis ng matagal bago ko muling masilayan ang kanyang muka. Nung panahon na kasing iyon ay tanging sulat lamang ang magiging daan para makapag-usap kayo ng taong minamahal mo. Masyado rin naman na mahal ang mga telepono noon kaya bihira lamang ang meron nito. Lalo na sa province na hindi naman iyon uso. Bago ako tuluyang na maalam kay May ay muli ko siyang niyakap. Sinabi niya sa akin na araw-araw siyang pupunta sa ilog para pakiramdam niya ay kasama niya pa rin ako. Baon ko naman ang nag-iisang litrato ni May na binigay niya pa sa akin para daw kapag nalulungkot ako ay tingnan ko lamang daw ang litrato niya at gagaan na daw ang pakiramdam ko.
kasi lagi ko daw kasama ang presensya niya pag nasa akin ang litratong iyon. Kuya Alex, inayos ko ang pag-aaral ko at sinipagan. Dalawang bagay ang nagpalakas sa akin noon at inspirasyon ko. Siyempre, ang nanay ko at si May. Para sa dalawang importante sa buhay ko, gagawin ko ang lahat. Tatapusin ko ang pag-aaral ko. Lumipas ang mga araw. Medyo naninibago pa ako sa Maynila. Ibang-iba ito kumpara sa probinsya. Hindi naman po nawala ang communication namin ni May. Linggo-linggo ay nagpapalitan kami ng sulat sa isa't isa. Araw-araw ay lagi kong pinapaalam sa kanya kung ano na nga ba ang lagay ng pag-aaral ko, ang buhay ko sa araw-araw at kung ano ang lagay sa syudad. At ganun din po siya sa akin. Pinapaalam niya sa akin na may mga nanliligaw daw sa kanya ng mga kaklase niya at mula sa ibang section pero hindi niya raw pinapansin. Sinasabi na lamang niya na may boyfriend na siya na kahit ang totoo ay wala pa namang kami. Way niya lamang daw yon para tigilan na siya ng mga ito. Sinabi ko naman po noon sa isang sulat na pumayag na kasi siya na maging kami para naman hindi na siya nagsisinungaling pa na may boyfriend na siya. Pero syempre joke lang naman po yun. Still pinanghahawakan ko pa rin naman ang pangako niya na magiging kami once na nakatapos na kami at nakabalik na ako sa probinsya. Nilinaw ko rin kay May sa isang sulat na this coming summer ay magbabakasyon kami ng tita ko sa province. So it means na magkikin tayo na? Inantay ko ang magiging sagot niya sa sulat. Nung binasa ko na yon ay tanging tugon niya, oo na, magiging tayo na pag nakabalik ka na. Nang mabasa ko iyon ay sobra akong natuwa at napatalo na lamang bigla. Hindi na ako makapag-antay pa na umuwi sa amin dahil finally ay magiging kami na ni May. Ilang linggo na lamang ay matatapos na ang unang taon ko sa kolehiyo. Wala pong araw na hindi ako tumitingin sa kalendaryo. Binibilang ko na lamang kasi ang nalalabing araw para muli na kaming magkita ni May. Sa araw ding iyon ay natanggap ko ang sulat ni May. Ang sulat na iyon ay magiging huling sulat pala ni May sa akin. Ito po ang nilalaman ng maikling sulat ng pinakamamahal ko. Jai, kamusta ka na? Alam mo ba, hindi na ako makapagantay na magkita ulit tayo. Araw-araw akong pumupunta sa ilog at umuupo sa malaking bato. Pakiramdam ko katabi kita. At paminsan-minsan din sa tuwing naliligo ako sa ilog, bigla-bigla ay nalulungkot ako kasi wala nang magsasaway sa akin. Wala na rin yung nakakalaban ko sa pabilisan sa paglangoy. Jai, mahal kita kaya ahantayin ko ang pagbalik mo. Alam ko na muli kang aalis pero okay lang kasi pagpapatuloy mo naman ang pag-aaral mo. Pero ayos lang yon kasi ang mahalaga ay muli tayong magkikita at muli kitang makakasama na umupo sa malaking bato sa tabi ng ilog at maligo ng sabay. Mag-iingat ka palagi ha. Ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. I love you. Nagmamahal, May. Kuya Alex, hindi ko akalain na yun na pala ang huling beses na makakapagpadala siya ng sulat. Makalipas kasi ang 2 araw ay may natanggap akong sulat galing sa mama ko. Binigay yun sa akin ng tita ko at mapapansin sa kanyang muka ang kalungkutan. Tila ba alam na niya ang nilalaman ng sulat. Nang binasa ko po ito ay biglang pumatak ang mga luha sa aking mga mata. Nahirapan akong huminga sa mga sandaling yun. Parang sasabog na ang puso ko sa nabasa ko. Ang sulat ni mama na naglalaman ng ilan sa mga katagang sobrang nagpadurog sa puso ko. Anak, wala na si May. Patay na siya. Hindi ako makapaniwala ng sandaling yun. Iniisip ko na kalokohan lamang ang lahat. Hindi maari. Hindi siya maaring mawala. Paanong patay na si May gayong natanggap ko pa ang sulat niya. Kagad akong pinainom ng tubig ng tita ko nang mapansin nito na hirap ako sa paghinga. Niyakap niya ako at sinabing, Jai, kaya mo yan. Hindi ko lubos akalain ang babaeng pinakamamahal ko ay patay na. Ito po ang nilalaman ng sulat ni mama. Anak,
Bagamat ayoko sana na ipaalam sa'yo to kasi baka mawala ang focus mo sa pag-aaral. Pero naisip ko na karapatan mong malaman to kasi magkaibigan kayo mula pagkabata. At alam ko kung gaano siya ka-special sa'yo. Jai, kahapon pumunta si May doon sa pinupuntahan niyo palagi sa may tabing ilog. Naligo siya roon ng mag-isa. Bigla daw bumilis ang agos ng ilog kung kaya't natangay siya pa ilalim. Walang nakakaalam kung ilang minutong nagtagal. Pero nang may nakapansin na nalulunod si May, huli na ang lahat. Dahil nang iahon nila ito sa ilog, ay di na ito humihinga pa. Sinugod namin siya sa ospital pero ayon sa doktor ay masyadong matagal na itong nalulunod at hindi kinaya pa ng katawan nito hanggang sa bumigay. Hindi ko na tinapos pa ang pagbabasa kasi sobra na akong nasasaktan sa nangyari. Ang pinakamamahal ko ay wala na. Hindi ko ata kaya. Hindi maari. Kuya Alex, sobrang sakit na iniwan ako ni May. Kahit hindi pa natatapos ang school year ay nagmadali na ako umuwi sa amin. Sinabi na lamang ni tita na siya na ang bahalang magpaalam sa mga professor ko. Gusto kong makita ang babaeng pinakamamahal ko sa huling pagkakataon. Bakit May? Bakit mo ko iniwan? Di ba sasagutin mo pa ako? Di ba magiging tayo pa? Di ba abutin pa natin mga pangarap nating dalawa? Paano ko na matutupad pangarap mo na magkaroon ng sariling bahay? Ano pang silbi kung maging engineer ako kung wala na ang babaeng inspirasyon ko? Ang babaeng isa sa mga dahilan kung bakit ko pinili ang kursong ito. Habang dinadala na si May sa huling hantungan ay walang tigil ang pag-iyak ko. Bumalik sa mga alaala ko ang nakaraan nung magkasama pa kami. Sana hindi ko siya iniwan. Sana mas pinili ko na lamang na manatili sa amin. E di sana nung oras na iyon na nalulunod ito ay may sasagip sa kanya agad-agad gaya ng dati. Pero wala. Mas pinili ko ang pangarap ko kaysa bantayan ang babaeng pinakamamahal ko. Si May lang ang buhay ko. Hindi ko kakayanin na mawala siya. Habang unti-unting pinapasok ang kabaong kung saan naroon ang babaeng mahal ko, ay biglang may malamig na hanging dumampi sa katawan ko. Sobrang lamig no na para bang may yumakap sa akin. Mas lalo akong naiyak dahil alam kong si May iyon. Hindi ko na tinapos pa ang libig. Agad ako nagtungo sa ilog at umupo sa malaking bato. Doon ay mas binuhos ko ang sakit na nararamdaman ko. Maya-maya lamang ay nakita ko si May sa may kabilang bahagi ng ilog. Nakatingin ito sa akin na may ngiti na tila ba nagpapaalam na. Binala ko na puntahan siya para yakapin sa huling pagkakataon, pero naglakad na ito papalayo sa akin hanggang sa hindi ko na siya makita pa. Kuya Alex, wala akong galit sa ilog na ito na kahit na ang ilog na ito ang kumuha ng buhay ng pinakamamahal ko. Pero dahil sa ilog din na ito nabuo ang alaala naming dalawa ni May. Dito sa ilog na ito na puno ng alaala na aming ginawa, sinimulan mula pagkabata. Pero wala na akong magagawa kundi ang tanggapin ang katotohanan na si May ay hindi ko na makakasama pa sa buhay ko. Kuya Alex, maraming taon na po ang nakalipas nang mangyari iyon. Ngayon, ako ay magsi-50 anyos na. Gaya ng pinangako ko kay May na siya lamang ang una't huling babaeng mamahalin ko ay ginawa ko po. Hindi dahil sa nagbitiw ako ng pangako pero dahil sa kahit anong gawin ko ay si May pa rin talaga ang nilalaman ng puso ko. Hindi ko magawang kalimutan siya kahit na ilang dekada na ang nakalipas. Naging ganap na rin po akong engineer at sa kasalukuyan ay nandito po ako sa aming probinsya. Dito ay nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong bahay para sa pamilya ko at para sa amin ni May. Kahit wala na si May ay lagi ko pa rin ini-imagine na kasama ko siya sa bahay na iyon. Ayokong biguin si May at alam kong malulungkot ito kapag hindi ko tinupad ang pangarap ko. Kaya naman sa kabila ng sakit at lungkot ay pinilit kong ipagpatuloy ang pangarap ko. Maraming salamat po Kuya Alex sa pagbabasa ng aking kwento. Hanggang dito na lamang po. Nagmamahal, Engineer Jairo.